ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. So halika na, makinig namin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo.
Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa awitin po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang pansamantala po ninyong makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Aljun at kasama ko po si Brother Angelo sa pagbabasa ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat po ng naaabot ng tinig na ito. Saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong mga ginagawa, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. At patuloy din natin binabati ang lahat ng ating pong mga kapatiran dito po sa lugar ng Bulan, ang UPC Bulan, sa lahat po ng kapatiran. Isang mapagpalang umaga po ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Magsaysay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan sa ating congregation. Sa Magsaysay Congregation, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang congregation natin dyan sa Barangay Iquirino, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na sumaatin. Maging ang ating pong congregation dito sa lugar ng sentro, dito po sa Barangay Santa Remedios, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Ikaw, Jesus, At patuloy nating binabati dyan ang ating pong mga kapatiran sa lugar ng Barangay A. Bonifacio, sa Morata family, sa Guyala family, sa Gobis family. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang ating pong mga kapatiran dyan sa lugar ng Barangay Santa Remedios, sa Solidad family, sa Isiha family, sa Solidad family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Guneo family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating pong Panginoon. Maging binabati natin dyan ang ating pong mga kapatiran sa lugar ng Barangay Aquino. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sa Guyal family, Gotis family, sa D family, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon kina Brother Raymer and Sister Madeline. I-bless po kayo ng ating pong Panginoon. At binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang ating pong pastor, Pastor Randy, at si Pastora Maricar. Isang mapagpalang umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon, maging sa kanilang mga anak, Sister Zoe and Sister Angel. God bless po. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging ang ating pong mga viewers sa Facebook Live, Sister Marlene Gulyoso, God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Margie Gutan Isiha, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Barangay Santa Remedios. Sister Angelita Liguro, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At patuloy din po natin binabati dyan ang ating pong mga kapatiran dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo, dyan po sa Daughter Church mga kapatid ng UPC Bulan, dyan po sa Barangay Aguinaldo Church. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sa mga kapatiran dyan, binabati po natin ang Pilahi family, Barloso family, Latorsa family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Garais family, nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. At binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang ating pong radio listener dyan sa Barangay Osmeña, sa kina Brother Ricky. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Jocelyn, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Nawa patuloy tayo na sama-sama sa pakikinig ng mga salita ng ating pong Panginoon. Good morning po, Sir Yoli Albao. Good morning, Sir Christy Disuyo. Isang mapagpalang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa umagang ito. At patuloy po natin pinapag-anyaya ang ating pong mga schedule ng ating pong gawain. Kung kayo po ay malapit dyan po sa lugar ng Barangay Magsaysay, ang ating pong pagsamba dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado, alas
alas 7 po ng umaga. At kung kayo naman po ay malapit dyan sa Barangay Iquirino, ang ating pong pagsamba dyan ay ginagawa tuwing araw ng Sabado rin sa oras na alas 8 ng umaga. At pag-araw mga kapatid ng Linggo, ang ating pong pagsamba ay dito po sa lugar ng Barangay Santa Remedio sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Alas 7 po ng umaga yung start. At inaanyayahan namin kayo na sama-sama tayo na sumamba sa ating pong Panginoon. At diyan po ang schedule din po ng ating pong Sunday service ngayon po na sa araw ng Linggo mga kapatid, diyan po sa Barangay Aguinaldo, alas 3 po ng hapon ang ating pong pagsamba. At ngayon mga kapatid, ngayong darating na July per Sunday mga kapatid, sama-sama po yung ating pong pagsamba sa lugar po ng Iquirino. Tuwing first Sunday ng month, ang tatlong congregation ay nagsasama-sama tuwing first Sunday ng month mga kapatid. Kaya ngayong darating na Linggo, doon po tayong lahat sa Barangay Iquirino. Sama-sama po tayo na magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. Meron po tayong mga prayer meeting sa lugar po ng Iquirino. Alas 5 po ng hapon mamaya meron pong prayer meeting. At dito naman po sa Barangay Santa Remedios, meron po tayong prayer meeting alas 5 po ng hapon. Praise the Lord. At bigyan din natin ng pagkakataon ng aking pong kasama upang sa inyo po ay bumati. Brother Angelo, sa iyo po ang pagkakataon. Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng Panginoon mga kapatid. At nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan at anuman po ang ating mga ginagawa sa umagang ito mga kapatid, naway tayo po ay samahan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman po natin na ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng atin pong Panginoon. Tayo po ay pagpalaing lahat ng atin pong Diyos mga kapatid at patuloy nating subaybayan ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Praise the Lord. Good morning din po kay Brother Rinante Roque. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Andy Orozco, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At sa lahat po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng viewers sa FB Live. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang ating mga listener dito po sa radio. I-bless po kayo ng ating pong Panginoon. At magsama-sama po tayo sa isang oras na pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa ay araw-araw po nating mapapakinggan sa oras po na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 po ng umaga. At binabati din natin ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Butag, dyan po sa May Palipas, kina Brother Daryl Gutisa and Sirlet Gutisa. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong programa at tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa, ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang oras natin ay patuloy na tumatakbo mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon bago tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo upang ang biyaya ng Panginoon at ang gabay ng Diyos ay patuloy po nating maranasan. Praise the Lord, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Minsan pa Lord, pinapasalamatan, pinupurit, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa muli sa pagkakataon na kami Lord ay makikinig ng pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin Panginoon na tulungan mo kami na maintindihan at maunawaan namin Panginoon ang mensahe mo sa umagang ito. Dalangin din po namin Panginoon sa mga
nakakaranas ng may karamdaman, Panginoon, pagkaluban mo po ng kagalingan sa oras na ito. Sa mga nakakaranas ng kagulumihanan, Panginoon, pagkaluban mo nawa ng kapayapaan. Lord, hallelujah. Sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita sa umagang ito, mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga listener, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon. At Lord, sa iyong abang lingkod na mga gamitin, tunay na sa aming sarili, Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming pong mga buhay. Purihin ka, Panginoon, at ang aming pong programa ay patuloy namin tinitiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At ngayon po mga kapatid, dadako na tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. At maganda mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga Biblia, maganda na samahan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, buksan po natin sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Ganito po ang ating mababasa. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito is paano tayo mga kapatid, paano lalago at titibay ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Alam natin mga kapatid na sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin ng pananampalataya. At mahalaga na bawat isa sa atin magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid, lahat, sabi ng Biblia in Hebrews, lahat ng lumalapit sa Panginoon ay kinakailangan na magkaroon ng pananampalataya. At alam natin mga kapatid na napakahalaga nito sapagkat kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, dito natin makiklaim yung mga pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos na kaligtasan, kailangan natin ng pananampalataya. Yung mga pangako ng Panginoon mga kapatid para sa atin, kung tayo ay mayroong karamdaman mga kapatid, pangako ng Diyos ay kagalingan. Kung tayo ay mayroong nagugulumihanan, pangako ng Panginoon is kapayapaan. Pero mga kapatid, ang Diyos hindi na-attract lamang sa ating pong mga kailangan. Amen? Mas na-attract ang Panginoon sa pananampalataya natin sa Kanya mga kapatid. Amen? Kung meron tayong sapat na pananampalataya upang kumilos ang ating pong Panginoon mga kapatid. Dahil alam natin ang Diyos mga kapatid, kumikilos ayon sa ating pong pananampalataya. Nung ang Panginoon nga mga kapatid ay nagkatawang tao, nagministry mga kapatid dito sa lupa, every time na siya ay nagpapagaling, tinatanong ng ating Panginoon kung meron siyang pananampalataya. Amen? Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, kinakailangan natin na meron tayong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Na habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod, hindi dapat pahina ng pahina ang ating pananampalataya. Kundi mga kapatid, habang tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na palalim at patibay ng patibay ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi sa talatang ating pong nabasa, in Colossians chapter 2 verse 6 to 7, sabi dito, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nang-uugat ang nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Amen? Kaya kung papaano nating tinanggap ang Panginoon sa ating pong buhay, lumakad tayo sa Diyos na mayroong pananampalataya, na mayroong matibay na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos mga kapatid, hindi naman natin nakikita. Kaya mahalaga sa bawat isa sa atin magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Diyos, na huwag tayong mag-alinlangan sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, bakit kailangan ng isang Kristiyano na lalong tumibay mga kapatid ang ating pong pananampalataya? Bakit kailangan natin na palaging matibay yung pananampalataya ng bawat isa sa atin mga kapatid? Dahil sa Christian journey mga kapatid, tandaan natin, tayo po ay nakikipaglaban. Merong labanan sa paglilingkod natin mga kapatid, meron tayong battle
spiritual mga kapatid na kinakaharap. Basahin natin mga kapatid ang Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Ganito po ang ating mababasa. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, kailangan na palaging makabuild tayo mga kapatid ng matibay na pananampalataya sa Panginoon dahil meron tayong spiritual battle mga kapatid. Amen. Nabasa natin yung mga kinakalaban o kinakaharap ng isang Kristiyano mga kapatid. Tandaan natin, nung time na tayo ay nagpasyang maglingkod sa Panginoon mga kapatid, tayo ay nag-declare ng war against kay Satanas mga kapatid. Amen. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, may mga pagsubok mga kapatid. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, nariyan mga kapatid yung mga pag-uusig. Kaya kailangan natin na magkabuild tayo ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil si Satanas, double time mga kapatid para pabagsakin tayo sa paglilingkod mga kapatid. Maraming mga doubts, mga pag-alinlangan, inuudyok sa atin ni Satanas para lumayo tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Alam natin na habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, patindi ng patindi ang ginagawa ni Satanas para pabagsakin ang mga mananampalataya. Kaya sa atin mga kapatid na mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin na ang pananampalataya natin mga kapatid patuloy na lumalago. Amen. Kinakailangan ang ating pananampalataya ay patuloy mga kapatid na lumalago at tumitibay sa ating pong Panginoon. Amen. Dahil si Satanas, maraming mga temptation mga kapatid na inilalatag sa isang Kristiyano. Amen. Lalo na sa panahon natin ngayon. Amen. Alam natin na ang mga temptation ay nasa paligid lamang natin. We are living mga kapatid in the last days na ang mga kasalanan sa mundo mga kapatid talagang bagang natural na sa mundo. Praise the Lord. Kaya sa buhay Kristiyano mga kapatid, kinakailangan na magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Kinakailangan na sa paglilingkod sa Panginoon, makabuild tayo ng strong relationship sa Panginoon. Amen. Magkaroon tayo ng discernment sa ating pong mga buhay bilang Kristiyano. Na hindi lahat ng bagay ay pwede sa atin. Amen. May mga bagay na ikahihina ng ating pong mga spiritual na buhay. Kaya kung tayo mga kapatid, kung alam natin na sa isang bagay tayo ay manghihina, mga kapatid, kinakailangan na wag na tayo yung gumawa mga kapatid. Halimbawa sa pagkakasala, alam natin na tayo pag ginawa natin ng mga pagkakasala mga kapatid, hihina yung ating pong pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Dahil si Satanas mga kapatid, palaging hinihintay ni Satanas yung pagbagsak ng tapat na lingkod ng ating Panginoon. Sapagkat si Satanas ay hinalintulad sa parang isang liyong umuungal mga kapatid. Amen. Basahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Ganito ang ating mababasa. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Praise the Lord. Kaya ang kalaban nating dyablo mga kapatid, parang liyong umuungal na humahanap ng masisila niya. Amen. Kaya si Satanas mga kapatid, talagang maraming mga temptation ang ibinibigay sa isang Kristiyano para panghinain. Amen. Pero mga kapatid, kailangan natin tandaan yung mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na si Satanas mga kapatid, tandaan natin na wala namang laban si Satanas sa buhay natin kung kasama natin ang ating pong Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Kailangan natin mga kapatid na mangagpuyat sa pananalangin upang ang mga anumang mga temptation mga kapatid ay hindi magawa ng bawat isa sa atin mga kapatid. Dahil tayo bilang tao may tendency na tayo ay makagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa doktrina na once you are saved is always saved.
Dahil merong pwedeng mawala mga kapatid ang ating pong kaligtasan kung hindi natin ito iingatan. Hindi totoo mga kapatid na kapag ikaw ay ligtas na talaga kahit gumawa ka ng mali. Mali mga kapatid. Dahil may tendency na kapag hindi tayo nag-ingat, kapag hindi natin iningatan yung kaligtasan na meron tayo, may tendency na ito po ay maagaw ni Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya nga ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng babala na kinakailangan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, huwag tayong maglamig sa paglilingkod. Kinakailangan na yung pananampalataya natin ay patuloy na tumibay mga kapatid upang patuloy nating maranasan yung kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. In Jude chapter 1 verse 3, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsusulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Jude mga kapatid, makipaglabang daw tayong masikap mga kapatid dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Amen. Kaya itong ginagawa natin mga kapatid na paglilingkod sa Diyos, ito po ay pribilehiyo na ipinagkalob ng Panginoon. Alam natin na dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng chance upang ang Diyos ay paglingkuran. Amen. Alam natin dati mga kapatid, ang ating kalagayan ay alipin tayo ng kasalanan. Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, mga kapatid, itunuring tayo ng Diyos mga kapatid bilang mga anak. At itong pananampalataya na meron tayo mga kapatid, huwag natin itong baliwalain, kundi ipaglaban natin mga kapatid. Sapagkat sa pananampalataya natin, dito tayo magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan mga kapatid, na ipinangako sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Bakit kailangan natin tumibay sa pananampalataya? Dahil mayroong mga pagsubok dito sa mundong ito. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga pagsubok mga kapatid. Kaya kailangan natin ng matibay na pananampalataya mga kapatid. Ngayon, papaano natin malalaman na nawawala na tayo ng pananampalataya sa Panginoon? Amen? Kapag tayo ay nawala na yung pananampalataya, papalitan yan mga kapatid. Kapag tayo ay nakakaramdam ng mga doubt sa ating sarili, mga pag-alinlangan mga kapatid, mga takot mga kapatid, doon nagpapasimula na mawala yung pananampalataya. Kapag nangibabaw sa isang tao yung takot, yung pangamba mga kapatid, nawawala yung pananampalataya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya dahil kapag nangibabaw yung pananampalataya sa isang tao, yung takot, yung mga doubts mga kapatid, ito po ay hindi natin maiisip o hindi natin mga kapatid mararanasan sa buhay natin. Pero kung tayo ay nakakaranas ng mga nakakaranas tayo mga kapatid ng mga doubts sa ating sarili, doon nawawala yung ating pong pananampalataya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng mga doubts, mga pag-alinlangan sa Panginoon mga kapatid, alam natin na paunti-unti nawawala yung ating pananampalataya. Kaya kailangan balikan natin mga kapatid yung pag-ibig natin sa Panginoon, balikan natin yung dati nating pananampalataya sa ating pong Panginoon mga kapatid. Kaya ngayon, papaano lalago ang pananampalataya ng bawat isa sa atin? Alam natin na sa Christian journey, meron tayong battle na dapat nating mapagtagumpayan. At mapapagtagumpayan lamang natin yan sa pamamagitan o kung tayo ay merong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan na magkaroon tayo mga kapatid ng matalas na pakikinig mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Dahil dito tayo magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Panginoon. Basahin natin ang Romans chapter 10 verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi dito in Romans chapter 10 verse 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, magmumula sa ating pong pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya every time na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos sa mga pangangaral, mga kapatid, dito patuloy na lumalago ang ating pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, kinakailangan na magkaroon tayo ng time para makinig ng salita ng Diyos. Kung tayo ay Kristiyano, mga kapatid, at kung gusto natin, amen, na tayo ay magtagumpay sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Diyos, kinakailangan na magkaroon tayo ng time para makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na ito, nagkakaroon dito tayo ng matibay na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya patuloy tayo maglaan ng oras sa pakikinig, mga kapatid, sapagkat dito tayo lalago sa ating pong Panginoon. At hindi lamang sa pakikinig, mga kapatid, kinakailangan din natin na personal natin mabasa mula sa salita ng Panginoon yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin na magsisilbi nating kalakasan sa oras na tayo, mga kapatid, ay nakakaranas ng panghihina. Kaya, mga kapatid, kung gusto natin lumago din sa pananampalataya, kinakailangan na patuloy tayong magbasa. Una, makinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, at pangalawa, magkaroon tayo ng personal na pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. John chapter 5 verse 39, ganito ang ating mababasa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Praise the Lord. Kaya kung gusto natin lumalim sa paglilingkod sa Panginoon sa pananampalataya, saliksikin daw natin ang mga kasulatan. Ang salita ng Diyos, kinakailangan natin itong saliksikin para mas lalo nating makilala ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil hindi lalago ang ating pananampalataya kung hindi natin makikilala ng lubusan kung sino ang pinapanampalatayanan natin, mga kapatid. Dahil kapag kilala mo kung sino ang Diyos na iyong sinasampalatayanan, mga kapatid, lalago talaga ang pananampalataya natin. Dahil pag nakilala mo ang Panginoon na sa Kanya ay walang imposible, na sa Diyos, mga kapatid, lahat ng bagay ay posible, kaya hindi ka mawawala ng pananampalataya dahil alam mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, kailangan natin palagi nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi para hindi natin malimutan yung mga pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Na kapag tayo ay nakaranas ng mga pagsubok, nakaranas ng karamdaman, maalala natin yung pangako ng Panginoon na siya ang dakilang manggagamot, mga kapatid. Sa panahon na tayo ay mayroong karamdaman, hindi tayo mawawala ng pananampalataya sapagkat nabasa mismo natin sa salita ng Diyos na siya ang ating dakilang manggagamot. He is our great healer, mga kapatid. Amen? Siya rin ang ating dakilang provider, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, but my God shall supply all your need. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan natin makilala ng lubusan ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At makikilala lamang natin yan sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Kanyang banal na salita. Sapagkat sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo ay palaging nakikinig, bumabasa ng salita ng Panginoon, dito tayo lalago, mga kapatid. At kinakailangan din na palagi tayong babad sa pananalangin sa ating pong Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ganito ang ating mababasa. Magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, magsipanalangin tayo na walang patid, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nito na walang tigil na mula umaga hanggang gabi mananalangin ka lang. Hindi, mga kapatid. Ang nais ni Apostol Pablo na sabihin na manalangin kayong walang patid. In every season of our life, mga kapatid, mananalangin tayo.
na sa panahon na ikaw ay natutuwa, sa panahon na ikaw ay maligaya, manalangin ka. Na sa panahon mga kapatid na ikaw ay merong kabiguan, manalangin ka pa rin. Na sa panahon na tayo ay merong mga pagsubok sa buhay, na kahit hindi na natin feel manalangin, manalangin pa rin tayo mga kapatid. Sapagkat dito tayo palalaguin ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa pamamagitan ng panalangin, ito yung connection natin sa Panginoon. Dito natin nakakausap ang Diyos, dito natin napapahayag kung ano yung nilalaman ng ating pong mga puso. Kaya sabi ni Apostol Pablo, manalangin tayong walang patid, na sa lahat ng season ng ating buhay, nasa kalakasan man tayo o nasa kahinaan, mga kapatid, manalangin pa rin tayo. Nasa panahon na tayo na minsan wala na tayong gana manalangin, manalangin pa rin tayo. Yan ang nais iparating sa atin ni Pablo, na manalangin walang patid. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid, na hindi tayo, kumbaga, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, meron mang pagsubok, sa kasaganaan man mga kapatid, patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pananalangin, dito natin nasasabi sa Panginoon na kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa sa mundong ito mga kapatid. Praise the Lord. Kaya, amen, kailangan natin na patuloy tayo na manalangin. Patuloy nating ipahayag sa Panginoon yung mga bagay na ating pong nararanasan. At higit sa lahat mga kapatid, upang tuluyang lumago ang ating pananampalataya, huwag nating kalilimutan yung mga pagtitipon. Praise the Lord. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, ganito ang ating mababasa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Praise the Lord. Kaya, hindi lalago ang ating pananampalataya kung hindi tayo mga kapatid dumadalo sa mga pagkakatipon. Paano tayo lalago mga kapatid sa pananampalataya kung hindi naman tayo dumadalo sa Sunday service? Hindi naman tayo mga kapatid dumadalo sa mga Bible study? Hindi naman lalago ang ating pananampalataya. Kaya kung gusto natin na lumago, tumibay ang pananampalataya ng bawat isa sa atin, kinakailangan maglaan tayo ng oras. Amen. Maglaan tayo ng panahon para dumalo sa Sunday service, dumalo sa mga gawain ng Panginoon, sa Bible study mga kapatid, upang ang alab ng ating pananampalataya ay mapanatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kung matibay ang ating pananampalataya, anuman ang gawa ni Satanas sa buhay natin, yan po ay ating pong mapagtatagumpayan. Anuman ang pagsubok na dumaan sa buhay natin mga kapatid, kapag tayo ay may matibay na pananampalataya, yan po ay ating pong mapagtatagumpayan. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang pagkakatipon. Amen? Na hindi lamang tayo makikinig sa mga pangangaral mga kapatid, kundi dadalo din tayo sa mga pagkakatipon. Dahil dito palalaguin ng Panginoon, dito tayo pupuspusin ng banal na spirito ng ating Panginoon upang sa atin ay tumulong sa panahon na hindi natin kaya ang mga sitwasyon mga kapatid. Amen. Kaya huwag nating kalilimutan ang mga pagkakatipon mga kapatid, sapagkat ito ay disenyo ng Panginoon upang ang ating pananampalataya ay mapanatili sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. At last verse mga kapatid na amin pong maipaglilingkod sa inyo, sapagkat ang oras ay patuloy po na palapit tayo sa ating pong itinakdang oras. Last verse mga kapatid na ating pong mababasahin in 1 Peter chapter 5 verse 9, ganito ang ating mababasa. Na siya'y labanan ninyong matatag sa pamamagitan, or na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Amen. Kaya mga kapatid, ang anumang mga gawa ni Satanas sa buhay natin o anumang mga pagsubok na ating pong nararanasan dito sa sanlibutan, labanan natin matibay sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. Amen. Kaya alam natin, in this world we have tribulation. Hindi tayo, sabi ko nga kanina, hindi tayo exempted sa mga pagsubok, kundi mga kapatid, tayo yung punteriya mga kapatid. Ang Kristiyano, siya yung punteriya ni Satanas para pabagsakin. Pero kung meron tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon, anuman ang gawa ni Satanas sa buhay natin, labanan natin ito sa pamamagitan ng ating pong
pananampalataya. Amen. Kaya kung matibay ang pananampalataya natin, walang magagawa sa atin si Satanas, mga kapatid. Amen. Kaya merong mga tao mga kapatid na lumalayo sa paglilingkod sapagkat lumalabnaw ang kanilang pananampalataya. At kapag nawala na yung pananampalataya, mga kapatid, doon naman talagang doon mawawala yung paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, panatilihin natin yung alab ng ating pananampalataya. Nawa manatili yung pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sapagkat in this world, we have tribulation. Merong mga pagsubok na tanging pananampalataya natin sa Panginoon ang siyang papatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? At hanggang dito na lamang po ang aming pong may paglilingkod sa inyo. Nawa meron tayong natutunan sa umagang ito. Nawa, mga kapatid, ay meron tayong napulot na ikalalakas at ikalalago ng ating pong pananampalataya. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa aming pong napag-aralan na, Lord, tulungan mo kami na lalong tumibay ang aming pong pananampalataya sa iyo, na mas makilala ka namin, Panginoon, ng lubusan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At sa mga nakakaranas ng may mga karamdaman ngayon, Panginoon, na nakikinig, dalangin po namin na pagkaluban mo sila, Panginoon, ng kagalingan sa oras na ito. In Jesus' name, hallelujah. At sa mga nakakaranas ng mga kagulumihanan, mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan, dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang pagtatagumpay ay pagkaloob mo nawa sa kanilang pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At batiin po natin ang ating pong mga sumubaybay sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po, Sister Yoli Albao. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Angelita Liguro, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Pen Tihada, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sir Angelita Liguro, God bless po. I-bless po kayo ng Panginoon. Good morning po. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. Good morning, Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po. At sa lahat po ng sumusubaybay sa FB Live, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sir Yoli Albao, God bless po. Naglo-loading, mga kapatid. Sister Michumi Ikeda, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Dolor Quezon, God bless po. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. At hindi ko na po kayo maisa-isa sapagkat ang oras ay patuloy po na tumatakbo, mga kapatid. At pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sa lahat po ng nanonood sa FB Live, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga nakinig sa kanilang mga radio, God bless po. At dito na lamang po ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Muli sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Andy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan. Kami po ang inyong lingkod na nakasama, Brother Aljon. Kasama ko po si Brother Angelo. Praise the Lord. Kaya lagi nating tandaan at huwag nating kakalimutan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ikaw